Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, 10 ng Pebrero 2025. Ako si Barbie Mulag at ito ang Balitang A to Z. Romualdez at ilang mambabatas sinampahan ng graft dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 budget. There's nothing special about it. Senate President Cheese Escudero iginiit walang special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malaking bahagi ng Aborlan at Puerto Princesa sa Palawan binaha dahil sa walang patid na ulan. Sa bisperas ng campaign period para sa national na pwesto, Wilbert Lee nag-withdraw sa pagkasenador. 8 lugar sa Pangasinan isinailalim naman sa areas of concern. Sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Dia Mate kinoronahan bilang Reyna Hispano-Americana 2025. At update sa relasyon ni na ID Eigenman at Filmar Alipayo. Nagkaayos na nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Formal na ang inirereklamo sa kasong graft ang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaugnay yan sa umano'y 241 billion peso na insertions sa 2025 national budget. Pero ilang House officials agad bumuelta. Pinupolitika lang raw sila. Sumadya ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte sa Office of the Ombudsman ngayong Lunes upang ireklamo sa kasong graft si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara dahil sa umano'y illegal na insertion sa 2025 national budget. 12 counts ng pamemeke ng legislative documents at graft ang inihain ni na dating Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, PDP laban senatorial candidate Jimmy Bondoc at Citizens Crime Watch President Diego Magpantay. Kontra ito kina Romualdez, House Majority Leader Manuel Dalipe, dating House Budget Committee Chairman Zaldico, Acting Budget Committee Chairman Stella Kimbo at iba pang posibleng kasabwat dahil sa umano'y pag-fill in the blanks sa ilang budget items sa bicameral conference report. 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng Technical Working Group. Sa pahayag, kinukwestiyon ni House Majority Leader Manix Dalipe kung bakit House leaders lang ang inirereklamo, gayong shared responsibility ng mataas at mababang kapulungan ang pagbabalangkas ng budget. Duda rin si Dalipe at mga kaalyado sa Kamara ukol sa timing ng reklamo. Lumabas kasi ito matapos i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte dahil naman sa umano'y questionableng paggamit ng confidential funds. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Pero giit ng kabilang kampo, Wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Wala, makahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. sa ngayon wala pang pahayag ang mismong House Speaker ukol sa issue. Kakasuhan pa rin daw ng House Prosecutor si Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa siya raw ay magbitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Sa kabila nito, nanindigan naman ang Senado na walang sisimulan na special session para sa impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy.
Kampante si Manila 3rd District Representative Joel Chua na maiko-convict si Vice President Sara Duterte base sa hawak nilang ebidensya sa Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado. Umaasa din kasi ang ilang mambabatas sa special session ngayong session break ang Senado. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN. Si Tingog Party List Representative Jude Asidre naman umaasa na magagamit bilang ebidensya sa trial ang banta ni Duterte laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naasahan naman natin i-deny niya eh. Pero hindi yung nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po ma-i-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo. Pero paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, walang mangyayaring special session para sa impeachment trial, lalo't June 2 pa ang inaasahang pagbabalik ng sesyon sa mataas na kapulungan. I will treat this impeachment complaint of VP Sara like any other impeachment complaint. There's nothing special about it. Mangyayari lamang anya ang special session kung 1. In order to tackle urgent legislation. 2. In order to vote for the Vice President in case the Vice President is removed or becomes incapacitated. If the President becomes incapacitated by a majority vote of the members of his or her cabinet. Number 4. To canvass and proclaim President and Vice President in an election. And number 5, automatically when martial law is declared. Gayunpaman, desidido si Chua na kasuhan pa rin si Duterte kahit na magbitiw pa siya sa pwesto. Dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. Alinsunod kasi sa Omnibus Election Code, maaari pa ring makalusot sa perpetual disqualification to hold public office ang sino mang opisyal na mai-impeach kung siya ay magbibitiw sa pwesto habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kaugnay niyan, inaasahang sisimulan ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos pa ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, kailangan matapos muna ng Senado ang ilang mga pangunahing gawain bago sila mag-convene para sa impeachment, lalo't hindi raw madali ang proseso ng trial. Giit pa niya, hindi nila mamadaliin ang impeachment trial ng bise, lalo't hindi naman nga espesyal at kakaiba ang pagdinig na ito. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Trial will commence after that date. Naitala sa Palawan ang pinakamatinding pag-ulan sa kasaysayan dahil sa walang humpay na pagbuhos sa loob ng isang araw. Dulot ito ng patuloy na epekto ng shear line. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang Puerto Princesa, bayan ng Arbolan at Nara. Dahil dito, nagsagawa ng rescue operations ng Philippine Coast Guard sa ilang apektadong lugar. Matinding ulan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro, Bicol Region at Eastern Visayas. Dahilan para lumubog sa baha ang maraming lugar. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko dahil sa pag-uulan na inaasahang hanggang sa mga susunod pang mga araw. Handa na ang Philippine National Police sa pagsisimula ng campaign period ngayong Martes, February 11 para sa national candidates at party list sa 2025 polls. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, magpapatupad sila ng strategic security measures lalo't prioridad ng pulisya ang kaligtasan at kaayusan ng buong electoral process kasabay ng pakikipagtulungan sa COMELEC. Tututukan din ng PNP ang koordinasyon sa mga national candidates hinggil sa inaasahang kaliwat kanang political rallies. Ine-expect po natin na paglapag po nila doon ay may mga nakalatag pong mga area at route security, and of course doon sa mga close-in security na ididikit po natin sa ating mga kandidato para po masiguro yung kanilang kaligtasan habang sila ay nagsasagawa po ng kanilang mga campaign sorties po.
8 lugar sa Pangasinan isinailalim na ng COMELEC bilang areas of concern para sa darating na midterm elections sa Mayo. Kabilang sa mga binabantayang lugar ang mga lungsod ng Urdaneta at Dagupan at mga bayan ng Aguilar, Binmaley, Malasiki, Mangaldan, San Quintin at Suala. Nakapaloob sa yellow category ang mga lugar matapos makapagtala ng election-related incidents nung nakaraang halalan at posibleng paggamit ng mga armadong grupo ng mga kandidato. May mahigit 2.1 million na botante sa Pangasinan ang inaasahang buboto sa halos 3,000 cluster precincts ngayong Mayo. Nabawasan pa ng isa ang bilang ng mga kandidato para sa 2025 senatorial race matapos mag-withdraw ngayong bisperas ng national campaign period si Agri Representative Wilbert Lee. Samantala, nagpaalala naman ng COMELEC at ang Eco-Waste Coalition sa mga mangangampanya simula bukas na sumunod sa Green Campaign Rules ng Komisyon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Isang araw bago ang pagsisimula ng campaign period para sa nasyonal na pwesto at mga partido, muli na namang nabawasan ang mga kandidato sa pagkasenador. Umatras na kasi ngayong Lunes sa laban si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa senatorial race. Personal na nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections si Lee para formal na ihain ang kanyang withdrawal. Napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia mula noong January 18 hanggang 25, nasa rank 31 to 63 si Lee sa kabilaya ng kaliwat kanan niyang social media ads at billboards. Tiniyak naman ni Lee na ipagpapatuloy niyang serbisyo bilang kongresista sa natitira niyang 4 na buwan sa pwesto. Ayon naman sa COMELEC, hindi na aalisin pa sa balota ang pangalan ni Lee at ikokonsidera na lang na stray votes ang makukuha niyang mga boto. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng komisyon na mag-imprentang muli, lalo't nasa mahigit 20 milyong balota na ang naimprenta. Samantala, magsisimula ng muli ang panunuyo ng mga politiko sa mga botante. Kaya naman walang humpay ang pagpapaalala ng COMELEC ngayong pangangampanya. Agad na tatanggalin sa bisa ng Oplan Baklas ang lahat ng tarpaulins at posters na makikitang illegal na nakapaskil. Isa pa sa tututukan ng komisyon, katulong ang Eco-Waste Coalition, ang Green Campaign o paggamit ng biodegradable o eco-friendly campaign materials. Tugon ito sa lumalalang problema sa plastic pollution sa bansa, lalo na tuwing kampanya. Dito magkakaalaman ng karakter at disiplina ng mismong kandidato. Maganda rin i-emphasize sa ating mga kandidato na sila yung magbigay na ehemplo, no? Na kasama sa pagtakbo ang isang responsibilidad na pangalagaan yung ating kalikasan. Noong 2022 presidential elections kasi, umabot sa 270 tonelada ng basura ang nakolekta sa mga campaign material pa lamang. Maaaring madiskwalipika at kasuhan ng criminal case ang sinumang lalabag sa environmentally sustainable laws ng komisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nangunguna pa rin si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo base sa pinakabagong Pulse Asia survey para sa 2025 senatorial elections. Unang pwesto sa statistical ranking si Tulfo na may 62.8% na voter preference. Sinundan naman siya ni Bongo na may mahigit 50%. Habang nasa ikatlong pwesto si dating Senate President Tito Soto. Pasok din sa listahan sa ngayon sina Ben Tulfo, Pia Cayetano, Bong Revilla, gayon din sina Senator Amy Marcos Ping Lacson, Willie Revillame, Senator Ronald Bato de la Rosa, maging si Makati Mayor Abby Binay, Manny Pacquiao, Congresswoman Camille Villar at Senator Lito Lapid. Isinagawa ang survey nito lamang January 18 hanggang 25 sa 2,400 na respondents mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Showbiz muna tayo, mukhang nagkabati na ang engaged couple na sina professional surfer Philmar Alipayo at fiancé nitong si Andy Eigenman. Ito'y matapos ngang mag-viral nitong weekend ang issue patungkol sa matching tattoo na 224 ni Philmar sa kanyang long-time Swedish best friend na si Pernilla Ko.
Kumakalat kasi ngayon sa social media ang ilang mga larawan kung saan magkakasamang kumakain sa iisang hapagkainan ng pamilya na tila may kaugnayan din sa IG story ni Andy nitong umaga ng Lunes. Bukod dyan, may mga larawan rin na tila pinabura na ni Filmar ang tattoo matapos maglabas ng saloobin dito si Andy. Samantala, naiugnay kasi ang pagkakaroon ng identical tattoo na 224 nang ibig sabihin raw, today, tomorrow, and forever na siyang naging mitsa na tila away nila ni Andy. Abangan sa aming pagbabalik, Brother Eddie Villanueva, ipinagdasal si Senate President Francis Chis Escudero sa harap ng napipintong impeachment trial ni VP Sara Duterte. At 3 tauhan ng PNP Highway Patrol Group inilagay na sa floating status matapos ang paglabag sa regulasyon sa EDSA busway nitong weekend. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ipinagdasal ng Jesus is Lord Church Worldwide si Senate President Francis Escudero sa harap ng napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang binigyang diin ni Escudero na magiging patas ang Senado bilang impeachment court. Samantala, inilunsad din ng JIL ang Executive Selection Committee na kikilatis naman sa mga kakandidato ngayong midterm elections. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Pedalangin ko, Panginoon, encapsulate him with your glory. Uphold him with your victorious right hand. Fight his personal battles, Lord, and continue to release unto him the treasury of wisdom, the abundance of knowledge and revelations, and the fresh anointing power of the Holy Ghost be upon him. Ito ang panalangin ni si Bac Party List Congressman at Jesus is Lord Church Worldwide Spiritual Director Brother Eddie Villanueva kay Senate President Francis Escudero sa JL Vision Casting Event ng simbahan nitong weekend na dinuluhan ng nasa 15,000 na pastor at church leaders. Ito'y sa napipintong papel ng Senado bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Escudero na magiging patas ang Senado sa proseso sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Haharapin po namin ito ng may buong tapang at walang pag-aalinlangan. Hindi po namin trabaho i-convict sa. Hindi po namin trabaho i-acquit sa. Trabaho po namin tiyakin na magagawaran sa ng hustisya. Sa issue naman ng special session para agad masimulan ng impeachment proceedings, sinabi na Senador Joel Villanueva na bukas siya rito kung mayorya ng kampanya senador ay hihiling nito. Wala pa ho akong narinig ni isang senador na humihingi ng special session. Ako ho, personally, I have been saying na hindi ako magre-request for special session, but if the President is requesting or the body would, majority of our colleagues wanted a special session, I have no problem with it. I'm willing to comply. Gayunman, mahabang proseso pa niya ang pagdaraanan nito bago tuluyang masimulan ang pagdinig sa impeachment complaints. Samantala, inulunsad ng JIL ang Executive Selection Committee na kikilati sa mga kandidato sa midterm elections. Binubuo ito ng church pastor sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang sina Pastors Doming de Vera, Alex Garcia, Noel Casimpoy at iba pa. Kailangan natin involved in nation building, be involved in state crafting. Kung naghahari ng kademonyuhan sa lipunan ng mga bansa, yung matitinong tao, yung mabubuting tao dapat tumayo, manindigan, ipaglaban ang truth, justice, and righteousness. Importanteng ngayon pag-usapan na we campaign against vocally doon sa mga kandidato na hindi talaga makakatulong sa ating bayan. Yung mga kandidatong hindi maganda yung track record. Yung mga kandidatong nagsusulong ng mga anukalang batas na hindi katanggap-tanggap. Magsisilbihan nila itong gabay sa miyembro ng JIL at iba pang Christian churches na makaboto ng nararapat na kandidato. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Inilagay na sa floating status ang 3 tauhan ng PNP Highway Patrol Group dahil sa paglabag sa regulasyon sa EDSA busway nitong weekend. Itinanggi naman ng PNP ang pagbabanta ng HPG personnel na nais umanong ipahinto ni PNP Chief Marbil ang panghuhuli ng Department of Transportation enforcers sa EDSA busway. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi lang isa o dalawa, umabot pa ng 3 ang nahuli ng enforcers ng Department of Transportation ng mga pasaway sa EDSA busway nitong weekend. Una na rito ang isang black SUV at nang parahin ng enforcers, nagpakilala ang driver na taga-US Embassy at ipinakita pa ang pasaporte nito. Ini-insist niya na parang may immunity sila na hindi dapat sila sinisita. Lalo nag-init ang ulo ng driver, ng Amerikano. Nung picturean ng enforcer yung kanyang passport at nanakot na baka ibibigay niyo yan sa mga Chinese spies. Sumunod naman dito ang isang puting van na may convoy na PNP Highway Patrol Group o HPG at nang sitahin ay sinabing mataas na PNP official raw ang sakay ng van at binantaan pa ang enforcers. Nung hindi nga ay meron ng bantang ipasasara ang operasyon na Taik. Hindi ko na babanggitin yung intensity ng mura. Basta hindi yun ang una tuling beses na merong ganong trato ang mga feeling entitled na mga violators ng busway. Kasunod ng mga insidenteng ito, bumuo na ang PNP Highway Patrol Group ng team para siyasatin ito. Pero itinanggi ng HPG na nagmura ang kanilang personnel. Hindi po minura ng ating pong mga tropa ng Highway Patrol Group. Ito pong kasamaan po natin sa NGO ng DOTR. At lalo tigit hindi po totoo na may kautusan po ang ating pong Chief PNP para magsagawa ng ganitong operasyon. Nabanggit po nito pong officer natin po na to sa kanyang sariling opinion lamang at hindi po ito nagre-represent ng muka ng Highway Patrol Group. Inilagay na sa floating status at nirelieve sa pwesto ang 3 tauhan ng HPG na sangkot sa insidente. Iginiit naman ng PNP na hindi nito pinangungunahan ang operasyon ng DOTR enforcers sa EDSA busway. This is not intended to overstep or undermine the authority doon po sa mga miyembro po ng SAIC na under po ng DOTR. The PNP will remain respectful po doon sa mga umiiral po ng mga guidelines ng DOTR. Wala pong sinasabi po categorically ang ating Chief PNP na nagre-request tayo sa MMDA or even sa DOTR na ipatigil po yung kanilang operasyon. Pero isa sa mga reklamo na natatanggap ng PNP ay magkaroon lamang sana ng takdang oras sa regulasyon sa EDSA busway. Isa sa nare-request is for the MMDA and the SAIC to study the possibility na dun sa enforcement po ng traffic rules, particularly along EDSA po ay wag isabay po during rush hours. Tiniyak naman ng HPG na tututukan ng naturang issue at nagsasagawa na ng hakbang upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilalabas na ng Department of Agriculture ang supply ng murang bigas simula sa susunod na linggo sa halagang 35 pesos kada kilo matapos magdeklara ng food security emergency ang pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., nasa mahigit 50 LGU ang nagpahayag ng interes para sa rice distribution, kabilang na riyan ng San Juan, Navotas at Iloilo. Nasa pangangalaga ng National Food Authority ang rice stocks na ilalabas sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI para patatagin ang presyo ng bigas at matiyak na may sapat na supply para sa publiko. Sa ngayon, marami ng LGUs nag-signify ng intent and but there's lumalabas kasi sa procedure, may documentation na kailangan gawin, ano? So hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU, and by next week maro-roll out na hopefully yan. Thank you. Dinipensahan naman ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng nasa 4,000 tonelada ng sibuyas ilang linggo bago ang anihan. Ayon sa ahensya, kinakailangan ng importasyon dahil may 7,000 toneladang deficit o pagkukulang ng sibuyas sa bansa na hindi raw sapat para sa mga consumer.
Samantala, ibinunyag naman ng DA na blacklisted na ang 16 na importers na may violation habang nasampulan na ng kaso ang 4 na kumpanya. Mahirap naman na wala akong gawin at maghayaan na lang maghintay ako ng sitwasyon na kung kailan ba talaga mag-harvest ng farmers. I have to think of the consumers also, not just the farmers. Inappoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sina COMELEC Law Department Chief Maria Norina Tangaro Kasingal at COMELEC Region 1 Director Noli Rafol Pipo bilang mga bagong COMELEC Commissioners. Kapwa inaasahang uupo ang dalawa bilang COMELEC Commissioners hanggang Pebrero 2032, kapalit ng kariretiro lang na sina Socorro Inting at Marlon Casquejo. Samantala, inappoint naman ng Pangulong Marcos si Agrarian Reform Undersecretary Attorney Luis Mainrado Pangulayan bilang bagong commissioner ng Civil Service Commission. Papalitan niya si outgoing CSC Commissioner Eileen Lizada. Nakataktang magsilbi si Pangulayan hanggang taong 2032. Napasana all na ba ang lahat? Wagi na naman as an army ang Pinay TikTok content creator at dancer na si Niana Guerrero matapos siyang i-follow ni BTS member at main dancer na si J-Hope sa TikTok. Isa si Niana sa tanging 7 TikTok accounts na pina-follow ni J-Hope sa video streaming app. At hindi lang yan, dahil siya lang din naman ang unang Pinoy na finalo ng naturang BTS superstar. Una na ang finalo ni BTS member Jungkook si Niana matapos mapanood ang swabeng dance moves nito sa mga TikTok challenge. Susunod, Real Beauty Pageant Powerhouse. Pambato ng Pilipinas na si Dia Mate, wagi bilang Reyna Hispano-Americana 2025. At Reino Hispano-America 2017 Winwin Marquez sasabak naman sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. The beauty pageant powerhouse country is back. Kinuranahan bilang Reyna Hispano-Americana 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Dia Mate. At matapos naman ang mahabang taong pahinga sa industriya, sasabak na sa Miss Universe Philippines 2025 si Reyna Hispano-Americana 2017 winner Winwin Marquez. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Waging muli ang Pilipinas matapos itanghal ang pambato ng Pilipinas na si Dia Mate bilang Reyna Hispano-Americana 2025 na ginanap sa Santa Cruz, Bolivia ngayong Lunes, February 10. Tinalo ni Dia ang 24 candidates na rumampa sa naturang international beauty pageant. Mula sa kanyang performance, pagkanta, swimsuit, pasarela at golden gown, tunay ngang Latina slayer si Dia at muling napanindigan ang pagiging powerhouse country ng Pilipinas sa mundo ng pageantry. Napahanga ni Dia ang mga judges sa Q&A portion. What value do you think is the most important to create a fair society, and how do you think this is important? I think the most important value that we should have is kindness. And my experience here in Bolivia, Latinos had shown me so much kindness and so much love, even though racially I am not Latino. And I hope this shows to everybody that if we use kindness and that we can show that we are all the same, we can create a better world and a better society for us all. Proud boyfriend naman ang OPM singer, songwriter, and actor na si JK Labajo. Makikita sa IG story ni JK ang larawan ni Dia, kalakip ang pagbati na congratulations baby. Ilang araw bago sumabak sa Reyna Hispano-Americana, nagbigay rin si Dia ng birthday message kay JK na tinawag pa niyang greatest love.
Si Dia ang ikalawang Pinay na nanalo sa naturang pageant na unang naiuwi ng aktres na si Winwin Marquez noong 2017. Congratulations, Dia! And speaking of Winwin Marquez, muling sasabak sa pageant runway si Teresita Sen Marquez o mas kilala bilang si Winwin Marquez. Si Winwin ang pambato ngayon ng Muntinlupa City para sa Miss Universe Philippines 2025. Inanunsyo ito sa Sashing Media Launch event nito lamang Sabado, February 8 sa EDSA Shangri-La, Manila. Kasama ni Winwin sa pag-anunsyo ang kanyang baby girl na si Luna na kanya raw inspirasyon sa pagsali. Todo support din ang kanyang pinsan na si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. This is why I am here now on stage, because I want everyone to see that even if you're a mother or if you are a certain age, that dreams will never stop. And this is about inspiring the next generation, inspiring all women that we are meant to be seen and we are meant to be celebrated. Go for the win, Winwin! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang manunulat na si Jenna Bush. Ang sabi niya, lahat tayo ay sumasang-ayon sa kahalagahan ng pagboto. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!